sa akin, una kong tingin, napaka-entertaining talaga ng Senate. Ang mga tao, tinitignan na nila yung Senate hearing as a form of entertainment or parang consumption ng media na. Dahil wala namang problema na sosolusyonan, pagtawaran na lang natin. Napaka-illogical, napaka-absurd itong drug killing. Pag mahirap ka, wala kang right na mapakinggan. Diba? Korte-korte. Anong korte-korte? Anong pali-paliwanag? Walang pali-paliwanag, mahirap ka eh. Diba? Patay ka agad. Yung ganyang klase problema na well-entrenched, it requires long-term solutions. Yes. At yung drug war ay very short-term at tamad na solution. Mula Kongreso at Senado, tignan mo yung mga tao na nandun. These are the same congressmen and senators who supported and applauded Digong when he implemented the drug war. They enabled Duterte. They enabled the killings. So they too must be held accountable. Okay yung kanyang foreign policy kasi post-EDSA, si Digong lang rin yung umalas sa US. Pero sumobra naman siyang China, no? Ang malinaw dyan, pinagkakitaan itong PUB modernization. Mga driver dati ng jeep, naging empleyado na lang sila bigla ngayon. Diba? Nung una okay eh. No, si Gina Lopez eh. Kaya, talagang gangho si Gina na no mining. Pagpalit kay Gina Lopez, anong ginawa? Binukas lahat ng pinasara ni Gina. They are the exact representation of how rotten our political system is. Magandang gabi sa lahat. Ako ulit si Jen ng Batas Manggagawa. Ako po si Eli. Eli na. Eli ng Eli San Fernando. Ako naman si Mark, ang dalawang sentimo sakali sa Facebook. At ito ang Politikang Ina Mo! Okay. Sabay-sabay na naman. Kumusta? Kumusta ang mga buhay-buhay ngayon? Ikaw, convict, kumusta ka? Kung last episode, indicted ako, hinahanap ako ng mga pulis. Ngayon, nakapiyansa na ako. Yes! Mga boss, nakapiyansa na ako. Temporary freedom. Teka. Magkano bail? Pwede ba sabihin yan? Oh. 10,000 lang naman. Para alam din ng mga ibang cyber libel, magkano ang ipe-prepare nila. Maganda kayo ng 10,000 mga boss. At nagpapasalamat ako sa mga followers na nag-ambagan para sa piyansa ko. Thank you mga boss. Anti-Kupal Fund. Maraming salamat. Tuloy-tuloy pa yan ha. Kumikita ka na dyan ha. Hindi, wala pa nga eh. Wala pa. So gusto mo kumita dyan. Donate lang po kayo para pag sa susunod na kaso, may pampiyansa ako ulit. 1,000 ulit. 10,000. Ikaw Mark, ano kumusta buhay-buhay mo? Ayun, okay naman. Galing ako ng trabaho at yung traffic. Pero syempre, maliban sa akin, meron tayong 400 subscribers sa YouTube channel. Ha? 400 na? 400! Sana 400,000 na dapat. Sa bawat views natin, lagi na sa 1,000. Kahit wala. Grabe. Yan, From one viewer lang yun. From Three. Marami na aliw sa mga kagaguhan. Pero syempre maganda yun, di ba? Na pag-uusapan ng mga ganitong klaseng issue na fun and sad way lang. Hindi laging galit-lag. Correct. Kasi nga ang tagline natin, di ba? Pag-usapan natin ang mga ayaw nilang pag-usapan. Dito lang yan, mapag-uusapan sa Politikang Ina Mo. Ikaw naman, boss. Kamusta ka? Kamusta ka, attorney? Ito, puro trabaho pa rin. Mga union pa rin naman. Puro CBA ako at organizing. So, everyday, kahit Sabado-Linggo, hanggang gabi, yan ang nagkakautupagan. Dakila ka. Hindi naman. Trabaho lang. Topic natin ngayon, ito, maraming nagtatanong. Actually, nakikita basa ko sa sa TikTok mo, comment section mo, pati sa'yo. Pati sa akin din minsan, gustong pag-usapan yung tungkol sa Senate hearing ni Duterte. Si Rodrigo Duterte, no, pumunta sa Senate, tapos, ayun, parang ang tagal nila dun eh. Ano bang tingin mo doon? Ano bang pinag-usapan doon, Mark? Para sa akin, una kong tingin, napaka-entertaining talaga ng Senate. Hindi ka naman natin na negative way. Balagbagan, no? Kasi yung mga tao, mas naiengganyo manood ng gano'n. Isipin mo sa office namin, karamihan ng mga workmates ko nanonood ng Senate hearing, kahit sa TikTok lang. Kasi dati, parang Senate yung boring, di ba? Pero ngayon, parang, in a way, parang naging framing niya, parang naging form of entertainment na for supportive the masses. Supportive ka ba kay Digong? 2016, supportive ako kay Digong. At hindi lang ako kasi sa PUP noon. DDS pala to eh. DDS ako noong 2016. Kasi syempre, when you're a young student, parang nakikita mo yung mga problema ng lipunan. Parang naisip mo, parang it makes sense, ubusin na yung mga drug addict na yan. Ubusin. Ubusin. Tapos yung mga dilawan na yan yung pahamak sa lipunan natin. Oo.
Tapos sa PUP pa nga noon, kwento ko lang, is meron pa nga Duterte Youth for Change. Naalala ko yan, siyempre, Oo, PUP para tayo PUP dalawa. Ano sila, parang isa lang group na Duterte Youth for Change, yung kabataan para kay Duterte sa PUP. Is mga sociology students pa yun. So nakakatawa dyan, nag-rally sila. Tapos sinumbong sila ng university sa Malacanang. Tapos naban sila sa Malacanang. Nakakain mo Duterte Youth for Change Change. naban sa Malacanang. Binan ka ni Duterte. Sa Malacanang. Eh, Tapos sumama rin ako sa mga rally no kasi parang pinapunta kami ng mga prof namin. Kaya Para sa mga hindi nakakaalam ng mga viewers natin, no? Pareho silang dalawa na graduate. Magkaklase ba? Hindi. hindi, Sosyo siya eh. Sosyo ako, econ siya. Oo Econ, nga econ. pala. So, Oo. pero same year kayong gumraduate. Oh, ayan, yung mga Tapos nauna siya, senior ko siya. Ah. Tapos ako yung parang junior niya nun. Ah, Pero same college kami. Kasi may nag-comment doon sa isang video natin. Totoo bang nag-aaway yan si Ellie at saka si dalawang sentimo? totoo naman naman yun. yun, Totoo totoo. awa yun, pero friendly. Friendly na At away. tapos, sa likod ng camera, bati-bati na. Tsaka di naman porket nagde-debate is nag-aaway agad. Oo. Doon lang nakikita natin Baguhin parang natin. yung points natin na ganyan. Doon makikita mo babanggang ko na yung tama at mali eh. Kasi yung sa online debate, di ba, parang laging galit, laging nagmumurahan. Pwede naman magmurahan, pero pinututungkulan mo ko eh. pero mas maganda na yung mga ganyang klaseng online discussions para yung mga tao, mas maingganyo sila pag-usapan yung mga ganyang issue na di naman kailangan lagi galit eh. Pero teka. Balik tayo sa Duterte. Anong nagbago? Dati mo sabi mo DDS ka. Bakit ngayon hindi na? Ibig sabihin. Ayoko na lang sabihin yung organization na sinalihan ko noon sa PUP, pero pero nakatulong sila pag mulatin ako sa mga ganyan. For example, yung unang So, hindi ka naka-DDS? Hindi na. Ano Bakit? Bakit ka? Nakita ko yung mga problema ng ng Duterte administration ng by 2017. Yung nakita ko na rampant na yung parang mga killings noon. Tapos dumalo pa ako dun sa wake ni Kian De Los Santos. Na kaya doon ko na-realize na, tangina, mali pala itong sinusuportahan ko. Then syempre, nagbasa-basa rin ako na tama nga ba patayin yung mga drug addicts for the sake of peace? Hindi naman nawawala yung droga. Parang it's a lazy way para sa isang leader na patayin na lang yung mga tinatawag nilang addict para mawala yung crimes. Parang sinasabi natin na para mawala ang mahirap, patayin natin ang mahirap para mayayaman na lang yung matira. Parang ganun yung nagiging... Para walang kahirapan. Para walang kahirapan. Patayin mo lahat ng mahirap, di mayayaman na lang. Parang ganun yung nakikita kong... Actually, hindi ka naman nag-iisa nung 2016. Alam ko marami ring mga di ko na sasabihin ko yung mga pangalan ng mga may tinatago tayo mga pangalan dito. hindi pa nga mga organisasyon pa nga eh. No, yung mga nasa national democracy na nagprodigong, di ba? Alam ko meron pa nga dyan mga Ididinay iba. nila yan eh. Dinidinay nila pero... Tama ba yung NPA dati parang nag-support sa drug war? Sinabi ng NPA, gagamitin nila yung kanilang puwersa para suportahan ang drug war. Tapos after nun, sila naman yung tinugis. Sila naman tinugis. Niretag. Parang yung nangyari lang dun sa Duterte. Budol talaga eh, di ba? Budol talaga si Digong eh. No? Pero ang binabanggit nila dyan, political alliance lang. Kasi binigyan sila ng mga di ba? Nung first months ata na binigyan sila ng secretary position. Marami sa kanila, di ba? Bawat buwan tinatanggal isa-isa. Binigyan sila sa Dole, sa NAPSI, saan pa ba? DAR. DSWD. So, talaga, no? Magkakampi sila nung una. After, magkaaway na. Dinideny nila na hindi daw nila sinuportan pero sa ground, kinampanya nila yun. May mga picture pa nga yun, parang niraralin nila yung mukha ni Duterte. Then, kahit yung Gabriela, di ba, parang sino ba yung Gabriela spokesperson na ginastify yung jokes ni misogynistic jokes ni Duterte? Ata, ilagan pa. Basta ginastify niya yun. Ginastify niya yun. Gabriela yun, ha? And they recognize Duterte as a socialist president. Yun nga. Kalain mo nga naman socialist do. Ang baba ng standards. Pag-usapan natin. Pero ikaw ba, DDS ka ba nung 2016? Hindi, ever since hindi ako DDS. Pero maraming nag-aakala, DDS ako. Ganun ba? Ang dami nag-aakala kahit noon pa. Kasi at ngayon lang nag-TikTok ka? Ngayon lang nag-TikTok. Pero noon pa man, sinasabi. Kasi ganito yun eh. Noon tumatakbo si Digong, di ba? Kakaiba yung approach niya eh. Binabanatan niya yung mga... Lahat. Establishment. Lalong-lalo na yung mga dilaw. Binabanatan niya. So sabi ko, mananalo to si Digong. Post ko yun eh. Sa Facebook. Mananalo to si Digong. Sa resibo? May resibo ka ba? Meron. Ngayon, pagka-post ko sa Facebook, may mga nag-unfriend sa akin. Dahil akala DDS. Akala daw DDS ako. Pero di ako DDS ever since. Dahil alam ko, nanloloko yan si Digong. At laman ako ng kalsada student years, di ba? During Duterte administration. Ako nakilala eh. Rally here, rally there. Activista pala kayo eh. Proud. Part ng kultura ng proud PUP. to be anak. So, dito sa Senate hearing, balik tayo sa Senate hearing.
anong tingin, parang inamin ba niya? Tama ba? Oo. Inamin yung drug war? niya. Oo. Inamin niya. Inamin niya. Ano ba sabi niya? Basically, sinabi niya, totoo, may patayan. At inamin niya na mamamatay tao siya. And inamin rin niya na in-encourage niya yung mga suspect na manlaban para patayin sila ng police para ma-justify yun. Kaya nga, Digong admitted that he is a killer, that he is a murderer. Ano pa mas ililinaw doon? Para sa pa kaya, di ba? Parang, Diba? ang tagal ko nang mamamatay tao, bakit hindi nyo pa rin ako Bakit hindi nyo ako kinakasuhan? kinakasuhan? Parang gano'n. At ang pinaka-rational niya dyan, it's for peace daw. For Parang peace. sinasabi niya na okay lang patayin yung mga ilang problemadong tao na yan para daw mas magka-peace yung bansa natin. Kasi parang sa amin, di ba, pag di ka masyado nagbabasa, parang, oo nga, no, dapat lipusin na yung mga yung tao na yan para mas maging ligtas tayo. That's exactly the problem with Digong and the drug war. Ano? Diba? Who got killed? Mga mahihirap. Sino mga namatay? Mga mahirap. Mga manggagawa, mga mahihirap, mga ordinaryong mamamayan, di ba? Yun ang mga nadali. Di ba? Nadali dito sa drug war ni Digong. Totoo, address natin ang problema ng droga. Pero, hindi mo masusolusyonan ang problema sa droga by just killing everyone. Tama yung binanggit mo kanina eh. Parang sa usapin lang ng kahirapan yan eh. You cannot address poverty by eradicating the poor. In the same manner, you cannot address the drug problem by just eradicating the drug addicts and drug users. Daming pinatay. Diba? Parang 30,000 daw sabi ng Amnesty International. Oo. Pero parang yung official figures. 7,000 to 15,000. Kaso, ayun lang yung recorded based on Recorded based sa sa reports. mga police operations. Police. Hindi Police. kasama doon yung mga vigilante killings na hindi natin Diba? alam kung connected ba siya by Na state baka enforcers. o baka hindi. sabi nila, baka police din Baka daw. police Diba? din daw. At mismo, lumabas doon sa hearing, kung pakinggan natin hearing, totoo, may entertainment value yung hearing na yan. Pero lumabas doon na talagang, pero mo tinanong, yan si Kian, gamitin natin example si Kian. Kian is from Caloocan, Santa Quiteria. Diba? Poor community yan. So tinatanong, bakit napas lang si Kian? Kasi daw, sabi ni Bato, nireport sa kanya, yung tatay niya, tatay ni Kian drug addict. Di ba? Nalulusaw na daw yung ngipin, mukha ng bungo. Utak bato rin talaga yung si Bato. Di ang ginawa nila, pinatay nila si Kian. Kita mong kagaguhan yung yung drug war na yan. Just because somebody said that your tatay is a drug addict, si Kian pa nadali. Kita nyo yung napaka-illogical, napaka-absurd nitong drug killing. Kasi gano'n naman ang target niya ever since eh. Pag mahirap ka, wala kang right na mapakinggan. Diba? Korte-korte. Anong korte-korte? Anong pali-paliwanag? Walang pali-paliwanag. Mahirap ka eh. Diba? Patay ka agad. But look at the powerful people. The rich. Diba? May nakita ba tayo? May nakita ba kayo? Torny, ikaw, Mark. May nakita ka ba binulabog na village? Gated village? Wala. Forbes. Wala bang drug addict doon? Wala. Wala bang drug user doon? Sa loob ng Forbes? O ba't walang binulabog? Ayoko na magsalita. Kasi ayoko ma-cyber libel. Ayoko na mag-comment. Wala ba? Kita nyo, di ba? Pero pagdating sa komunidad ng mga manggagawa, ganun na lang lusubin. Wala nang kakatok. Kaya nga tokhang, di ba? Kakatukin. Wala kasing katok doorbell yung sa mga Forbes. Kaya hindi pwedeng tokhang. Di doorbell eh. Di doorbell eh. Yan ang problema dito sa drug war. Kaya inamin din ni Digong, pinapatay niya. Sinong pinapatay niya? And everybody's, clapping, okay, tama yan. They do not realize the gravity of what happened during Duterte's drug war. Alam mo, meron pang mga storya, ako sila kilala mo to, di ko lang babagit yung pangalan eh. Isa sa mga nakakasalamuhan natin. Yung tito niya, sila Caloocan, parang barangay Bagong Barrio ata yun. Parang may police operation doon sa, parang iskinita eh, syempre, squatters area eh. Parang ang info lang daw sa mga police, nakaputing t-shirt, yung Pagpasok, ang unang nakita nakaputing t-shirt, yung tito niya. Puta, binanatan. Patay. Tapos yung parang isa pa yung nandun sa kabilang poste pa na nakaupo na nakaputi rin. Yun ang target. So, mali yung napatay ng mga pulis. Na ako tingin ko, it really summarizes yung fear nung panahon ni Duterte. Na pag ikaw nasa squatters area ka, mahirap ka, talagang anytime. Kahit wala kang kasalanan, wala kang kinalaman sa drugs, pwede kang patayin. Kaya, baka akalain ng mga makakapanood sa atin anti pagsugpo sa droga. Kailangan po natin, mga boss, kailangan nating tignan. Sociology major ka rin, di ba? Kailangan nating tignan yung mga factors as to why people, especially the workers,
ay nalululong o napupunta dyan sa paggamit ng droga. Ang akin nga dyan, ang unang step nga dyan, dapat ang drug problem, hindi siya tinitignan na sa criminal liability, but rather a medical issue. Kasi yung mga drug addicts na yan, hindi naman talaga sila, nabanggit mo, ang mga drug addicts, hindi yan nag-perform in a vacuum na gusto lang nila mag-addict na parang predispose sila na nakakita ng shabu, gamit ako gagamit shabu. agad. Hindi naman ganun, di ba? Di ba balikan natin yung demographic. Sino mga kadalasan na biktima ng drug war? Mga mahihirap. Anong mga variables na meron sa mahihirap? Laging walang parating sa finances nila, wala. Ano bang common reasons ng mga nabasa ko ng mga studies na mga common reasons kung bakit nga ba yung mga mahihirap ang pinaka-common na gumagamit is parating sa financial situation nila where ginagamit nila yung mga droga to pass the time nga. Pero actually, hindi lang pass the time. Kasi unionista ako, di ba? Yan. Maraming mga manggagawa, lalo na yung mga nasa taxi, mga bus driver, nagsashabu. Alam mo bakit? Pampagising para kasi meron silang quota doon sa kanilang pagmamaneho. Kasi percentage sila, commission-based sila di ba? Kung maraming biyahe ka, mas marami kang maiuwi. Tapos yung schedule nitong mga hayop na bus companies na to, kahit binagbabawal ng dole meron mga schedule 24 hours, minsan lagpas pa. Lagpas pa para makapagtrabaho ka ng ganung kahaba. No? Na hindi ka napapagod ng todo at talagang focus ka. Syempre, buhay ang nakataya doon di ba? Driving. Kailangan nagsashabu. May tinanong nga akong unionista na tingin mo sa bus industry. Sabi niya, ilan ang nagsashabu? Sabi niya mga 50%. Ganon karami. Totoo yan. Share ko lang. Sa youth naman, for example, sa Recto tsaka Tondo, since doon ako tumatambay dati, mga bata, tinatanong ko noon, yung tumatambay rin ako doon, ba't sila gumagamit ng rugby? Ang unang reason nila is, pag sumisingit ka ng rugby, natanggal yung gutom mo. Parang common siya sa pag-yosi din. Bakit sa mga reels sa Blumentritt, yung wala Yosilog nga, tawag namin yun. Yosilog. Talagang siya, pampalipas talaga siya ng gutom. Kaya, pagdating sa issue ng drugs, it's not a criminal activity, but rather a medical induced issue na kailangan tignan ng mga tao at ng government na para masolusyonan yan, ayusin yung buhay ng mga tao. Diba? Ako, may iba akong perspective dyan sa drugs na yan. Ako, para sa akin kasi, hindi siya as much as a social menace. Ngayon kasi, sa panahon ngayon, talagang social menace. Pero, sa history ng tao, innate sa atin yung yung mga tinatawag yung consciousness altering substances. No? Kahit yung mga ninuno pa natin, meron yan, talampunay, mga drugs, meron mga kultura na meron talagang marijuana na na kultura, di ba? Jamaica, di ba? So, para sa akin, innate sa human consciousness na gusto niyang may ibang experience. Higher form of consciousness. Kaya nga, sinasabi sa mga Forbes Park, sa Ayala, Alabang, marami daw addict. Kasi kahit mayayaman sila, hindi naman nila nafe-feel ang gutom. Hindi naman sila kailangan magtrabaho para magising. Pero bakit sila nagda-drugs pa rin? Recreation. Diba? Recreation. At it doesn't necessarily mean na pag nagda-drugs ka, masamang tao ka na. Actually, yan ang isang pinaka masamang naidulot tingin ko nung drug war ni Digong. Yeah. Yung tinatawag na addering. Kaya yan ang tama. Kaya yan dudugtungan ko, Torny, na nawala yung pagtingin sa tao bilang tao. Kasi gumamit ng drug. Parang halimaw ka na pag drug addict ka Hindi nga problema, hindi ka pa nga aktual na gumagamit. Maidikit ka lang. Kamalan. Napagkamalan. Suspected ka pa lang na drug user. 'Di ba? Isasan ka na ng ng buong lipunan Kasi dinisenyo yung mga batas, yung mga instrumento ng gobyerno para hindi talaga tignan na tao, hindi i-address holistically ang problema sa droga. They just view it as simple as a criminal problem. 'Di ba? So it's a police problem. So dahil ganun ang pagtingin dito sa mga drug user, whether you're a worker or even if you are user or not, suspected ka pa lang, mahirap ka, manggagawa ka, lalong-lalo na. 'Di ba? Puta, papatayin ka na lang. Parang katamaran. Tama yung sinasabi ni Mark. Katamaran sa policy. Yes. Yung drug war. Hindi lang katamaran, para shortcut. Kasi yung ganyang klaseng problema na well-entrenched, it requires long-term solutions. Yes. At yung drug war ay very short-term at tamad na solusyon. And even the promise of 3 to 6 months. Kakalokohan.
Alam natin lahat kalokohan yun. Kasi nga, nung tinanong dyan si Digong, ba't di niya nagawa yun? Yung pangako niya na yun. Kasi nakita niya nga exactly yung binabanggit ni attorney, ni Batas Manggagawa. Gaano kalalim at gaano ka-expansive yung problema ng droga. And you cannot just solve it. 3 to 6 months. Diba? Hindi, ba sa pamamagitan ng criminalizing everyone. Diba? Suspected or not na gumagamit ng droga. Naalala ko lang yung sa history nga natin, parang very embedded na sa tao yung maghanap ng higher forms of consciousness by using substance. Naalala ko lang yung parang joke dati na yung si Moses daw, di ba yung burning bush? Ano daw? Marijuana daw yun. Tapos kaya nakita daw niya yung Diyos kasi nasingot na ito. Pinakauna niya bigla yung mga tao, di ba? Let my people go. Pagkatapos siya yun. Mayayari ka sa mga viewer na. Hindi, it's a joke lang na naman, di ba? Hindi, isa rin sa teorya yan. Di ba? Parang bush daw yun. Tapos nasingot niya. Biglang let my people go siya. Pero to Mark, may tanong ako sa'yo. Sociologist ka. Paano mo i-explain yung general sentiment ng tao? Kasi kaya sikat si Digong hanggang ngayon. Sabi nila, nung panahon daw niya, na-feel daw nila yung safety, yung bumaba yung criminality. Paano mo ngayon maiko-connect yun? General sentiment na yun. Doon sa sinasabi natin na itong napeke, itong drug war ni Digong, na may hirap lang tinarget, etc. I think papasok yun sa parang current idea na when it comes, alam niyo yung concept ng mga stan, ganyan. Tapos parang mga stan, for example, meron mga certain groups na K-pop ba yan? K-pop? Hindi lang mga K-pop. More on mga specific groups, lalo na sa ating modern age of technology, na when people create an echo chamber, na for example online, or parang merong isang leader doon, for example si Duterte, lahat ng mga sasabihin ng mga doon, ng group na yun, ay maging realidad nila. Ang isang example din yan, for example, is yung prevalence ng mga flat earthers sa Pilipinas at sa ibang bansa. Even though factually wrong yung sinasabi nila flat yung mundo, naniniwala sila kasi within those echo chambers ay sasalsalan sila doon at gumagamit sila ng parang nakalimutan ko yung sinong sociologist at philosopher meron silang common language si Zizek, na when it comes to fake news or fake information, it's not entirely fake but rather it's truth but clouded with fake information. Kumbaga may hinder of truth siya, maglalagay sila ng ibang information doon to make it believable, which is ang nangyayari ngayon sa mga Pilipino when it comes to drug war. For example, sabihin ni Duterte na 3 to 6 months, wala ng droga, maraming namatay. Ngayon, ang logic ng tao is, marami na namatay na addict, matatakot na sila. Ngayon, feeling nila, mas safe na sila. Even na talagang totoo. So, kumbaga, yung material experiences nila ay naging clouded doon, mga nakikita nilang mga fake data at mga fake statements ni Duterte when it comes sa drug war. Kaya nga, parating sa age ng social media, very powerful na ngayon magkaroon ng mga certain echo chambers. Ang pinakamaganda example niya kay Kibuloy. For example, may mga sa recent hearing ni Kibuloy. Nagsalita doon yung mga victims. Pero yung sinasabi ngayon ng mga supporters si Kibuloy, bakit ngayon ko lang nagsalita? Kung totoo yan, tanda-tanda mo, nakalimutan mo na yan. Even though scientifically, yung trauma, di mo talaga makakalimutan yun. Ako, for example, kaya ayoko magmotor tsaka mag-drive kasi na-aksidente ako sa motor dati. Pag nakakahawak ako ng throttle ng motor, nanginginig ako. At doon ko na-realize na totoo pala yung trauma. Nakakala ko rin dati na parang it's all in the mind, but it affects you talaga eh. So kaya siguro si Digong, kaya sobrang brazen niya, no? Na aminin talaga na, oo, totoo ang drug war, oo, maraming pinatay, gusto namin maglaban sila, pinagtuturupan niya sila Senator Bato de la Rosa, yung mga general doon. Napatingin lang si Bato. DDS yan, di ba? Anong tingin mo doon sa Kasi nasa konteksto yun na, di ba, tinanong, totoo ba DDS? Totoo. Diba? Totoo. Mga police. General term lang daw yun. General term. Kasi si Bato daw, chief of police that time. Kaya daw totoo yung death squad. Kasi who implements the policy? Diba? So the one who implements the policy is the police. Diba? The executioner. Yung during that time kay Bato de la Rosa. So yun yung yun yung konteksto niya dun. Tsaka, so inaamin niya. Kaya nga walang kukunwari. Walang pagtatago doon sa kung ano ang realidad nung drug war ni Digong. And yung existence nitong mga death squad na to. So, totoo binabanggit niya Kaya yung mga main implementor niya, main architect, sino ba main architect nitong Tokhang? Bato. Bato. Di ba? Kaya pag tinatanong, nangyari po ba talaga yan? Pilipilipit Di ba? Pilipilipit sila na mag-explain kasi it really happened. Pero
lawyer's perspective lang doon sa nangyari. Although hindi ko napanood yung buong hearing. Mga clips lang. Pero kasi marami nagsasabi, inamin daw ni Digong yung parang dapat kulong na siya dyan, etc. Pero doon sa mga napanood ko, medyo careful din si Digong eh. Na, sige, pumapatay ako. Kasi kahit sabihin mo na, pumapatay ako, pero kung wala kang sa legal, kung wala kang makitang katawan o yung body of the crime, tinatawag, wala ka rin maikakaso eh sa kanya. So tingin ko medyo careful din siya doon sa yun. Prosecutor although hindi ko siya. pa nakikita yung transcript. Doon sa Pero kasi ang pinaka-main na tutok ni Digong, kaya siya umattend doon sa hearing na yun. Ako tingin ko lang hindi ang mga senador yung kanyang audience. Ang audience niya, Filipino people. Binigyan ng Senado ng platform si Digong para kausapin yung Filipino people, lalong-lalo na yung police at saka militar. Kasi yung sinasabi niya na, ako ko yan, totoo yun. Ako na lang ang nyo, ako ang kasuhan nyo, ako ang responsibilidad ko yan. Pero nung tinanong siya kung akuin niya kay Kian de los Santos, hindi niya Pilipit din. Diba? So audience niya, hindi senador. Tayo. Pilipino ang audience niya. I think sundan ko yan, Torny, no? One way also of Digong para gamitin against sa mga senador at sa mga policy makers natin who are using itong mga hearings para as a tool, diba? Para daw birahin sila. Sinasabi lang naman natin dyan, okay, totoo, real issue ang drug war. Real issue yan. Real issue ang patayan. Totoo. Lagi ko naman hindi laughing matter yan. Nung nandun yung sa live ko binanggit ko yan eh. May mga nagtatanong, ini-spam ako. Anong masasabi mo sa Duterte hearing, sa Senate hearing? Hindi ko totoo yan, may patayan. Lehitimong issue yan, valid na issue yan, at ang pinaka-naapektuhan yan ay ordinaryong Pilipino at saka mga manggagawa. Pero, kung gaano kaseryoso, itong mga senador, itong mga congressman, take note mula Kongreso at saka Senado, tignan mo yung mga tao na nandyan. These are the same congressmen and senators who supported and applauded Digong when he implemented the drug war. Pero except Risa. Except Risa. Sige, ibigay natin kay Risa yun. Pero mula Kongreso at saka sa Senado, diba? Same politicians na pag nagsusuna si Digong, todo palakpak, todo tayo sa mga upuan nila, tama yan. Correct yan. Naging safe ang ating lipunan ngayon. Diba? Ano na naging itsura nila lahat? Just because hindi kakampi ng administration ng Duterte? Sasabihin nila, masama si Duterte. What happened to them? They enabled Duterte. They enabled the killings. So they too must be held accountable. Kaya pag sinabi nila na may problema si Digong, may problema rin kayo ng mga nagsasalita niyan. Yan yung sinabi ko doon sa live ko. Kaya ang dami nag-agree. Ngayon, ididikit nila ako ano ka pala BBM. BBM ka pala Diba? May problema rin sa administrasyon natin. Bakit? Nawala ba problema? Diyan sa kriminalidad. Problema dito sa pinag-uusapan natin. May drug den nga sa Malacanang ngayon. Oo, diba? May drug. Hindi, nasa news na yun. Ni-raid ng NBI. May drug den sa ang Malacanang sa loob. Okay. May drug den. Na-raid ng NBI yung Malacanang? Totoo yan. Last week ata. Kita nyo? Totoo naman Kaya hindi ba nawala problema? Porket nag-hearing, nawala na yung problema. Yung ina-address nila na problema. Marami nga magsasabi na mga manggagawa may problema nga. Mas naging rampant pa nga daw nga ata ngayon Yung sinasabi ng mga manggagawa. What I'm trying to point out is, yes, totoo na may patayan during Duterte. Pero you cannot only point your fingers kay Duterte. Kailangan imbestigahan yung buong mga enabler ni Duterte. Ito, hindi tayo matatapos sa Senate tsaka quad committee niya kung ibisigan mo lahat yun. Yung mga hindi matatapos o baka hindi mag-umpisa yung hearing. Kaya kasi magkano yan, itatago nila yung isa't isa. Second point na gusto nating erase kung gaano sila kaseryoso sa pag-address, walang katapusang hearing, di ba? Walang katapusang hearing after hearing after hearing. Hearing lang Bakit hindi kaya sila mag-hearing din sa mga pressing issues ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Diba? True, yung problema na pinag-uusapan, issue talaga ng lipunan yan. Pero hindi ba issue rin ang kahirapan? Wage hindi ba increase. issue ang provincial rate, ang wage increase? Issue naman lahat yan Diba? Mahalagang issue lahat yan. Pero bakit kaya
parang yun ang lagi nilang na pinag-uusapan. I'm not saying that wag natin pag-usapan. I'm not saying na wag mag-conduct ng hearing. 'Di ba? Pero sana maging totoo tayo sa isa't isa. Wag tayo magbulahan kasi hindi mauuto nito mga congressman na to, tsaka ng mga senador. Hindi nyo mauuto mga manggagawa tsaka mamamayang Pilipino eh. Nung nag-live ako ganyan eh, tama. Yan, nag-agree sila. Alam ng manggagawa na in aid of election lang lahat yan eh. No, Performance lang. Kaya yung minsan na-entertain tayo, no? Natatawa tayo sa mga sinasabi diyan sa hearing. Somewhat ako kahit admittedly, minsan natatawa ako eh. Hindi nga minsan madalas natatawa ako kasi circus na lang talaga eh. Yan nangyayari diyan sa mga hearing. Baka natawa ka doon sa joke ni Jinggoy. Nung hearing. Na-entertain ako doon sa mga... Kasi nakaka-entertain naman talaga eh. Pero wala eh. Tawag dito, ang pinaka-problema diyan sa mga hearing na yun nga eh. Entertainment na lang, circus na lang, moro-moro na lang. So that's exactly the problem with that. I mean, the reason why I think people see the Senate hearing as a form of entertainment kasi inabanggit niyo, wala naman nasosolusyonan na problema. Kaya ang mga tao, tinitignan na nila yung Senate hearing as a form of entertainment or parang consumption ng media na dahil wala namang problemang nasosolusyonan, pagtawaran na lang natin to. Parang parang yun ang expression nila na kumbaga criticism nila sa government na hindi nila sineseryoso yung mga hearing. Kasi hindi rin naman seryoso yung Congress at Senate para solusyonan yung problema. And for example kay Duterte, iba talaga yung charisma ni Duterte. Nabanggit nga ni attorney na yung address niya hindi para sa mga Senate kung kaya nagbumura siya eh. Kasi yung trademark niya, yung mga tao talaga. Kasi kailangan niya ipakita, lalo na sa mga Pilipino, gusto nila yung straightforward, di ba? Yung strongman. Compared kay Duterte tsaka kay BBM, mas strongman si Duterte kasi talagang straight to the point siya eh. Kaya para sa yun, parang weary niya na parang sabihin na sa mga tao na malakas pa rin ako. And nakakatulong dyan syempre mga propagandist niya, lalo na ngayon na bumabanat na naman kasi malapit na ngayong election at mahina sila. At sunod-sunod yung mga post nila na ganito si Duterte. Kanya-kanyang spin nga sila lahat eh. Kanya-kanyang spin sila. Yung mga Duterte vloggers, spin nila, panalo si Duterte, galing yung Duterte. Hulog sila sa patibong ni Duterte. Ito namang mga pink at saka mga BBM vlogger, sabihin nila, umamin si Digong. Natameme si Digong. Punta ka na, kanya-kanya na lang silang ayun yung sinasabi kong pagbuo ng mga echo chamber, yung mga ganyang klaseng mga propagandist at gagawa sila ng group, mga support sila, maniniwala dun. Even though pares naman mali. Kaya nakakaloko yung mga ganyan sa isyang social media yung politics, na-engrade yung social media sa politics. Sobrang lumala talaga yung division natin when it comes sa political culture natin dito. I think, ako, nothing really problematic about yung division. Ang problema kasi divided sa kaninong mga kampo. Yun nga. Ang problema, ang kampo lang ni Digong tsaka kampo lang ni BBM ang para bang pagpipilian natin na options. I-divide natin yun. May pink pa, may pink. May pink pa ba? Pink. Sumisip sila ngayon sa mga yun. Hindi, kailangan nila. Ang punto ko lang dito, kailangan talagang gumuhit dyan. Nasaan yung mga lilinya sa usapin ng mga manggagawa? Sino yung mga tao na lilinya at titindig sa usapin at karapatan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Kumbaga, hindi to DDS versus BBM, kundi manggagawa laban sa oligarch. Tama. Diba? Manggagawa laban sa mga oligarch na yung mga oligarch na yan. Ngayon, nag-aaway-away lang yung mga yan. Diba? Nag-aaway-away ngayon yan. Pero hindi niyang gugustuhin, mabago talaga yung lipunan. Hindi niyang gugustuhin na gumanda ang buhay ng mga manggagawa. Mga oligarch na yan, patalon-talon na admin yan. Kasi nung panahon ni Digong, nandun sila kay Digong. Panahon ni Pinoy, kay Pinoy sila. Panahon ni BBM, kay BBM sila. Parang sa US, diba, meron tawag nila, ang nagko-control daw ng gobyerno sa US, American Corporate. Diba? Corporate America. Dito parang Corporate Philippines na rin no? Mga oligarch. Oligarch Philippines ang nagko-control. Andiyan sila lahat. Kung gusto nyo po malaman sino yung mga oligarkong yun, tignan nyo yung Private Sector Advisory Council. Nandun na po yun, bibigay sa inyo listahan. Sino yung mga oligarko na yan. Ayun. Pero, sige. Naalala ko lang yung parating sa, di ba ang dami ngayon mga, gabitin natin, mga liberal na parang lumilim towards sa pag-criticize kay Duterte, pero nakukulangan sila sa pag-criticize kay Bongbong Marcos. Pero isa rin naman sa bumanat yan. Pero nakakatawa dyan, marami rin sa kanila yung parang nakalimutan nila yung pag-shutdown sa ABS-CBN nung panahon ni Duterte. Pero di ba at the same time, parang nangyari din yun sa panahon ni Marcos, yung parating sa mga media. So parang may similarities. Pero, syempre, siguro understand. Ano ba pinasaran ni Marcos? Yung mga lahat ng mga media noon, di ba? Anong una? Marcos Senior. Kala ko ngayon junior. Linawin mo. Kasi yung ngayon, SMNI.
yan, Marcos Sr. So parang may similarities. Pero syempre, dahil mga nabuling liberal noong 2016, mas bubulihin nila ngayon yung ABS-CBN din ata pinasara ni Marcos Sr. dati, di ba? ABS-CBN, parang inagaw niya. Mga major tawag dito, news outlets, pinasara niya. Kaya nga tatawa kay Diliman na parang sinusuportahan niya si Bongbong kasi pinalaya siya. Hindi, ano yun? Vocal siya doon. Vocal siya. Nagpasalamat nga siya sa Marcos admin. Di ba parang Great of democracy nga daw, di ba? Democracy. Kaya yan ang ano natin. Diyan tayo dapat maging wari. Dapat hindi ito maging usapin lang ng mga personalities. Hindi lang ito maging usapin ng mga politiko. We have to take a look at it bilang isang sistema. Otherwise, if we fail to look at it at a systemic level, paulit-ulit na lang mangyayari yan. Paulit-ulit na lang na ganyan, papupurihin nila yung administrasyon ngayon. After this administration, kakalabanin nila, lipat sila sa kabilang bangka. Yung mga oposisyon ngayon, biglang kakampi sa susunod na administrasyon. Ganun na lang, paulit-ulit na lang yan eh. Diba? So wala kasing nag-a-address fundamentally what is the problem. And the problem is our system. The system na kontrolado ng mga oligarko. Mga oligarko na nagpapatakbo ng politika natin, nagpapatakbo ng mga kongresista natin, ng mga senador natin, pati presidente. All for the sake of preserving and accumulating more wealth for their pockets. Kaya nga ang sabi dyan, diba? The system isn't broken. It's functioning kung paano talaga siya ginawa. How it's supposed to be. How it's supposed to be. Mang-extract ng value, ng wealth, ng trabaho, ng mga manggagawa. Tama. Yan yung response ko lagi. Maloko na yung sistema. Hindi malokong sistema, ganyan talaga yung sistema. Kasi kailangan mo i-recognize na yung system for what it is eh. Na hindi talaga nagbe-benefit yung Kaya as to the question, may mga nagtatanong sa akin, who are you supportive? Brother Eli. Kaya ka supportive? Supportive ka ba kay BBM o kay Digong? Neither. Wala akong sinusuportan. Ilang ulit ko na po nilinaw to. Wala akong sinusuportan sa dalawang yan. Ang issue ko ay issue ng mga manggagawa. Paano kung buwagin ni BBM yung probinsya? Okay, well and good. Pero duda ko kung bubuwagin ni... democracy na ba yun? Well and good kung bubuwagin ni ni Marcos yan. Pero sure ako, di niya bubuwagin yan. Bakit? Ang unang papalag sa pagbubuwag ng provincial rate, the same funders, mga oligarko na nasa likod niya. Aboitis. Aboitis. Sino pa ba? Ayala, Rason. Lahat ng nasa pisak, kung sino man kayo mga oligarko kayo. Pag magsama-sama kayo. Tsaka, eto lang siguro parating sa mga issue ng lipunan. Hindi naman talaga mag-benefit yung mga politician when it comes to, for example, ayos yung education system, papakainin yung mga tao. Kasi kailangan nila gutom yung mga tao in the first place to gain support eh. Kaya nga, anong pelikula yun? Yung Our Brand is Crisis, kung napanood nyo na yun, na kailangan mo gumawa talaga ng isang crisis, kahit di siya totoo, o totoo man, para yung mga tao maniwala sa'yo. Kasi to have a savior, kailangan mo ng isang problem. No, tama rin naman. Pero sa kabilang banda, yung sistema, kailangan niya rin i-preserve yung mga tao niya. Otherwise, patay na lahat yung mga yan. Kaya nga parang barely living. Yan na lang. Barely living. Di mo papatayin, but yung barely alive. Parang mga VHS ko yun nung elementary high school ako. Barely living. VHS, naabutan mo pa ba yun? VHS. Naabutan mo. Kakalaman tayo ng edad dito. Pero, yung wages, hindi living. Di ba? Living ka na. Pero balik ako doon sa na kailangan mag-create ng problem ng mga administrasyon. Actually, after post-EDSA, halos lahat ng mga presidenteng naupo, ang lagi nila tina-target yung kanilang predecessor. Except lang siguro si Marcos at saka si Cory at saka si Ramos, no. Pero pagdating ng ERAP, di ba? Pinagbabanatan nung naaw si ERAP, pinakulong siya ni Gloria. Nung nanalo naman si Pinoy, pinakulong niya si Gloria. Nung nanalo, buti namatay si Pinoy. Kundi, tingin ko, binabanatan na siya niya. Lagyan mo ng context. Buti napatay si Pinoy kasi kundi, binabanatan na siya ni Digong. Baka ipakulong din siya. Di ba? Tapos ngayon naman, BBM, si Digong naman ang target niya. So, it's the same old story. Yes. Hindi tayo dapat magulat dyan. Yan ang modus operandi na ng mga administrasyon dahil ganyan ang sistema. Politika at sistema natin, ganyan nakadesign. Backstaban pagkatapos. Vindictive. Yan nga, di ba? Unity pinag-uusapan natin noong nakaraan episode, di ba? O yun, tapos na kasi yung unity. Wala nang unity. May commenter doon sa YouTube. Sabi niya, ang ano daw kasi dyan, hindi daw unity, impunity. Impunity. Kaya daw sila nagsama para daw magkaroon sila ng impunity.
unity. Ang galing, magaling. Sabi ko naman, mukha naman daw kasi silang mga imp. mga Si Sarah Mga at si demons. BBM, mukhang imp. So, imp unity. Pero kung ano natin objective, mag-ano tayo ng, kasi maraming mga political scientists, ito napanood ko lang doon sa isang interview ng isang political scientist. Marami daw sa kanilang mga political scientists na sinasabi, objectively daw, mas better daw itong BBM admin sa Duterte admin. Pero syempre, sinabi rin naman niya na kasi daw, the bar is so low nung panahon ni Duterte. Ano ba nangyaring, ano ba yung mga showcase na policies at saka ano ni Duterte nung mga naalala mo ba? Nung panahon ko ng Vice President sa PUP, yung pinakanabutan namin nun is yung UWACTEA, Universal Access to Quality Tertiary Education. Which is, na-invite pa ako nun para ayusin yung IRR dun sa may Tagaytay, na tinanggal yung mga anti-student provisions. Ikaw dapat yun kaso wala kay. Kaya ako inimbita ni... So yun, win yun. No? Pati alam ko, Universal Healthcare Bill. Kaso yung parating sa UHB, wala pa naman talagang directly funding yun. Kasi wala pa akong update kung sa banang ko yung funding. Tapos kinuha pa yung 89 billion ng PhilHealth na TRO. Nagkasama ka sa kaso doon, di ba? Tagumpay natin yan mga boss. May TRO na yung paglipat ng... Pero parang ilang billion na nakuha? Ano na lang, ang natitira na lang is 29.9 billion from 89.9. So nakuha na, mahirap ako sa mata. 60 billion na. So tagumpay yan dahil napatigil yung pag-transfer. Then susunod na laban, balik nyo yan. Ibalik ang PhilHealth. Ralph Recto, national government, ibalik nyo yan. I'm not sure, pero for some economists, sinasabi nila na tagumpay, hindi digong yung train law. Kasi mas marami na mauwi yung mga tao na pera balik sa taxi. Build niya, which is, aminin mo natin, karami ng projects from the past administration. In fairness kay Digong, alam ko parang siya sa mga presidente post-EDSA, ang pinakamaraming pinagawang subway. Na marami tayong mga trend. Marami siyang trend na pinapagawa. Parang MRT hanggang line 7 na ba? O tatagos LRT. pa yun. Hindi lang kay Marcos, tatagos kay Marcos. And pero nasimulan nung panahon niya. Yes. Tama ba yun? So tama. BBB. Just a win for transport groups tsaka sa mga commuters kung matutuloy man. Ay kung matatapos man. Pero syempre, meron dyan yung mga hindrances na yun sa PNR natanggal for temporarily. Maraming mga taong... Sources of funding din yan. Utang. Puro utang yan. Kaya lumobo yung... build. Pag binaliktad mo yun, debt. Sa China pa, di ba? Yun yung ano dyan. Di lang China yun. Maraming utang yun. Pero ako sa akin para sa akin, isa pang positive na Digong ng panahon na yun, yung foreign policy. Ayun. Hindi na first time rin. Ano ba tingin mo sa foreign policy ni kayo mas dyan? Kumbaga, hindi naman ako controversial yan. Hindi naman ako analyst na international pa. Pag ko sa either maging pro-US ka o pro-China. Ano rin yan eh. Ayoko yung ganyan division eh. Pero madalas, pagkakamalan din ako na pro-China. Ako rin eh. Pagdating sa mga discussions, pag binabanggit in China, ginawa rin naman ng US yun. Ito pa yung napakaraming bansa. Send ako ng list. Anyway. Ano yung mga bansang in-extract ng US? Search mo sa Google. Ang tangin na halos atang Asia. Pero kaya ko sinasabing yung si Digong, para sa akin, mas okay. Hindi ko sabi okay na okay. Mas okay yung kanyang foreign policy. Kasi post-EDSA, si Digong lang rin yung umalas sa US. Pero sumobra naman siyang China. No? Hindi naman pero para sa akin, parang breather of fresh air yun na hindi tayo vassal state ng US. Na ngayon, pagdating ni BBM, parang photoing na naman tayo sa US Pero line. ano yung positive doon na, for example, ano yung specifically yung positive na lumayo tayo sa US? Kasi maraming Pilipino na pro-US talaga kasi ang positibo doon, kahit hindi siya todong kumalas sa Estados Unidos, someone, ay president, has said, kailangan nating tumindig sa sarili natin. Independent foreign policy, which is also enshrined on our constitution. Kasi for so long, we are a vassal state of the United States of America. Diba? Ano ibig sabihin nun? Militarily, economically, politically, tied tayo sa US. Ngayon, balik na ulit. Diba? During marami tayong mga ngayon, mga long-range ballistic missiles nakaposisyon laban sa China. At si Putin pa ang nag-sound off na parang tanggalin nyo yan. Nag-warning, winarningan. Ang kagandahan, sorry, baka sasabihin na naman ng mga pro-DDS na DDS ako eh. Pero ang kagandahan nun, yun nga, at least kahit papaano, inassert. No, hindi man niya kakayanin talaga fully na tanggalin ng US, inassert niya na, hindi, wag niyong gawing entablado ng labanan itong Pilipinas. Currently, that's the problem. We have EDCA bases, newly established EDCA bases. Subabi pa. Diba? So may mga bagong bukas sa Norte, Cagayan. sa Cagayan, sa Mindanao, sa Palawan.
Diba? At naglapag pa doon ng mga war materials, war equipment. Diba? Yung latest military technology, missile technology ng Estados Unidos. Alam niyo ba na nasa Pilipinas? Anong pangalan? Typhoon. No? Battery system, nandito na. Ang kulang na lang na ilagay doon, yung warhead na lang. So nag-warning si Putin. Tanggalin niyo yan. Tanggalin niyo yung missile system niyo dyan. Kasi pag di niyo tinanggal yan, it's as if parang nagpo-provoke kayo ng heated talaga na gera. Tawag ng US diyan yung yung island chain niya do sa containment of China policy. So parang pinuposisyon niya yung mga warheads niya, pati yung mga troops niya para palibutan China mula Japan yan. Japan, South Korea, Taiwan, pababa. Philippines, pababa, Singapore. Yung niya, buong parte pa rin kasi yan nung pivot to Asia ng US na strategic containment ng China. It started from Barack Obama. It transcended hanggang kay Trump, hanggang sa ngayon kay Biden. Sino bang presidente? Biden. Kay Biden. Which is, tingin natin, ipagpapatuloy yan ng... Kahit sinong manalo. Mapa-Trump man o Kamala Harris yan, pagpapatuloy nila dyan because it is enshrined in the foreign policy of United States to strategically contain China. And how do they contain China? Militarily, number one, preserve and expand itong chain of islands na nakatutok yung mga tangke de guerra, mga missiles sa China at sa mga kalaban ng Estados Unidos. And I am saying, Bongbong Marcos is bringing war not only in the Philippines but the entire region. Pag sabi nga ng mga foreign foreign analysts, Philippines will be the new Ukraine. If not Taiwan, pero duda naman, maraming analyst, hindi naman magkakaroon ng heated dyan sa Taiwan. If not Taiwan, Philippines will be the next Ukraine in the Asia-Pacific region. And Bongbong Marcos is consciously bringing us to that scenario. Kaya ako nasabi na tingin ko, mas positive yung kay Digong noong panahon na yan. Pero saan naman tayo sa mga negative? Siyempre, isa negative natin na sinabi kanina, yung EJ case, yung drug war, di ba? Pandemic response. Ano pa yung mga iba? Yung pandemic response, red tagging. PhilHealth. Ayan, yung matindi yung Red tagging. Ako, lagi ko sinasabi, kung ang paglaban para sa pagpapataas ng sahod ay pagiging pula, pagbubog ng provincial rate, pagiging pula, yes, I am admitting I am red. Yung pinaka-red na red, ako na yun. Kung pagiging kaliwa yan, yung pinaka-kaliwa, ako na yun. Kung yun ang ibig sabihin ng paglaban dito sa mga issue na to, pero during Duterte administration, Diyos ko, diba? Tignan yun nangyari. Papatayin ka kasi nung panahon na yun. Yun nga kahit na aktivista ka lang, diba? Hindi ka pa nakahawak ng armas. Diba? Kahit aktivista ka lang, nagsasalita ka lang laban sa mali. Maling nangyayari sa lipunan natin. Ngayon naging problem. And it sent a chilling effect, ha? Maraming unionista namatay. Panahon na yun, basta aktivista ka, NPA ka na. Ayun nga. Diba? Ganun ang wala nang nuancing. Hindi lahat. Maraming klaseng aktivista Hindi lahat ng aktivista NPA. Naalala ko ngayon mga AITA nung anti-terror bill, yung may yung mga militar may nahuli silang mga AITA, ay mga katutubo na NPA daw, tapos na-dismiss yung kaso kasi hindi naman daw talaga. Ang issue dyan yung parang symbol ng red tag, yun nga nabanggit, yung pinaka main issue ko dyan is yung kahit sabihin mo may mali ka, kahit kinikriticize mo lang yung government, i-label ka kaagad na parang isang death symbol na pula ka, ay NPA ka. Which is hindi naman ganun yung case. Kasi kung magiging critical lang yung mga tao, within the left, mga nag-aaway-aaway din yan. Maraming ibang kaliwa. Iba-iba yan. Hindi lang NPA yan. Hindi lang NPA yan. At hindi naman lahat ng, hindi ko naman sasabihin, hindi naman lahat ng aktivista ay gusto mag-armas. Tapos nagkikringe ako doon sa mga netizens nung panahon na yun, sa red tag. Meron silang kino-comment lagi pag may namamatay na aktivista. Corn beef. Yun. Oo. Putang ina. Very dark. Putang ina nyo. Very dark. Sinabi ko yan di ba? Binanggit ko yan sa inyo Napunta ako sa isang forum online. Mga naka-private na forum. Pero usapan doon, na-corn beef na naman. Tapos pinopost nila yung mga namamatay na aktivista. May mga unionista rin na namatay. Na-corn beef na naman. Very dark. Namatay yung tao, tapos gagano. Very dark. Pupal. Nakakainis nga dyan kasi they're uploading murder, pero pag sila na yung biktima, bigla manghihingi rin sila ng tulong. Parang they're only uploading for the sake na, ay, suportado ako ni Duterte. Pero pag sila naging biktima, biglang magagalit sila sa administration even though winner na sila about it. Yung pandemic, may namatay na isang tambay. Meron siyang Duterte na tag dito. Diba? Nag-trend yun. Tapos yung biglang changes coming pa nakalagay. Tapos bigla yung mga Duterte supporters na, ay, baka nilagay lang yan. Yung parang ganong klaseng mental gymnastics ba na parang
Hindi ka pwede maging biktima porque we- sinusuportahan mo yung government. We have to make it clear sa mga viewers natin, no? Hindi mali. Kahit komunista ako, sinasabihan ako eh. Diba? At aminin ko yun. Hindi mali. Anong mali? Mali, maging komunista. Maging sosyalista. Maging pula. Walang mali ah. Diba? Nilalabanan natin yung sistema eh. Gusto nating baguhin yung sistema. At kung ang ibig sabihin ng paglaban sa sistema ay pagiging sosyalista, then I am proud to be a socialist. I-red tag nyo na ako kung gusto nyo i-red tag. Lahat ng tag na gusto nyo gawin sa akin, i-tag nyo na. I am not ashamed. Diba? Kailangan niyang i-assert eh ng mga aktivista, ng mga progressive, ng mga naniniwala na dapat baguhin yung sistema. Kailangan nilang i-assert yung sarili natin doon sa espasyo na meron tayo. Hindi dapat itago, hindi dapat ibulsa. Sabi nga nung may quote ako naalala dyan sa sinabi mo. Nakalimutan ko lang sino nagsabi. Amerikano to eh, parang Black Panthers ata. If fighting for people who are hungry to have food is called communist, then call me a communist. Yun. If fighting for people to have proper healthcare is a communist ideology, then call me a communist. Yun. Parang ganun na diba? Kung ang paglaban ang paglaban para tumaas ang sweldo ng mga manggagawa ay komunista ako. Yun ang ganun ang sabi. Ilagdag ko lang, Mark ha. Kaya itong red tagging ni Digong, more than seeing it as just scaring the activists, it is a frontal attack sa ideology, sa pag-iisip ng mga tao na kapag narinig nila na sosyalista, komunista, masama yan. Red Scar. And everything that is associated with being a socialist or a communist, parang sakit, parang ketong, di ba? Pag sumigaw ka dyan sa labas, di ba? Sosyalista, komunista ako. Parang yung mga tao, ano ba sinasabi nito? Di ba? Kaya kung ang attitude ko dyan, instead of me being shy of being a socialist, being red, hindi out and proud. Out and proud ako, sosyalista. Ikaw na susunod tatargetin na AFP. Ayan, mga boss. Saka ang isang sa mga ironic things about it din kasi when you ask these people who criticize socialists or other progressives is if you ask them if they want quality education, free healthcare, tumaas ang sahod. Oo, sila. Pero pag binanggit na, ay socialist din, ay hindi na pala ako So when it comes to the policy level, yung idea. of a prosperous country with good Education, social services, they will support it. Pero once bigyan mo siya ng label, ay, masama yan, dapat i-corn beef. Parang kalokohan yung ganong klase. Kaya kailangan sa messaging ng mga aktivista, ng mga progressive. Kailangan ba? Baka nga you could say it without saying it. Sabi nga nila, di ba? There are 1,000 ways to skin the cat. Na come across mo yung mensahe mo without yung baggage ng mga labels. Yes. Kaya ngayon yung hanggang nga Nelly, yung ideological attack when it comes sa ganyang klaseng principles or policies. Na yung mga tao, kahit mabuti naman yung mga polisiya, dahil sa label ng red tagging, masama ka na. Masama na. Kaya nga ang dami ngayong kahit si Jimmy Bondoc, nagsishare siya ng mga post na hindi dapat bigyan Si Jimmy Bondoc? Si singer. Be the one to wake me up. Ganun. Nagsishare sila ng mga post na hindi dapat bigyan ng ayuda yung mga tamad. Bigyan daw dapat yung mga nagtatrabaho. Hindi nila alam when it comes sa mga family households, meron dyan mga nagtatrabaho at meron dyan yung mga nasa bahay lang. So kung di mo bibigyan ng ayuda yun, subsequently, di mo rin binibigyan ng extra ayuda yung mga tao nagtatrabaho para sa household na yun. Kaya nakakapagtaka na, wag daw bigyan ng ayuda yung mga Magandang view. Wag daw bigyan ng 4-piece yung mga ganyan-ganyan. Gago ba kayo? Parang, tumatakbo kang senador sa inyo nga advocate mo. Tama na kay Jimmy. Pero ano pa yung mga masasamang ng panahon ni Digong? Digong started. Kay Digong ba nagumpisa yung implementation ng PUB modernization? Ay, oo. Sa kanya. Kanya. Diba? Yung, kinausap ko ito, pamilya mo, jeepney, diba? My grandfather is a jeep driver. May mga jeep. Marami akong nakakausap na mga nagdadrive ng jeep. They are not against modernization. Yeah, hindi. They are not against pagbagong teknolohiya. Pero progreso ba para kanino? Yun ang tanong Yun nila. Punta na itatapon yung lumang jeep nila tapos bibigyan sila utang. Sino may gusto may utang? Kahit tanungin mo mga driver, gusto nila maging malinis yung hangin, walang polusyon, gusto nila makabago yung jeep nila. Pero anong option ang meron sila? Di ba? Tatanungin nila yung gobyerno paano po kami makaka-access ng modernong jeep? Di nga jeep tawag dun minibus yung mga yun
Diba? Baby bus. Baby bus. Utang kayo. Oh, patingin nga po ng terms ng ng pag-avail ng utang. Hindi nila ma-avail. Hindi nila kakayanin. So ang malinaw diyan, pinagkakitaan itong PUB modernization. Kung titinan mo ngayon yung mga marami ng modern baby bus na umaano ang may-ari ng mga yan, kumpanya. Ayan. Hindi, yung mga driver dati ng jeep, naging empleyado na lang sila bigla ngayon. At ang malala pa dyan, hindi sila yung empleyado na sinasahuran. Boundary pa rin. Boundary pa rin. Nawalan lang sila ng sarili nilang jeep. Di ba kalokohan? Ang isang mga proposal dyan, kaya yung mga jeepney driver yung sa amin, gusto nila yung parang trabahador na lang talaga sila, yung sinasahuran na lang sila, para hindi sila na, yung barangay, nagsasyabu na yung iba para lang humaba yung oras. Dapat sahuran na lang. Ang problema, kinuha ng isang entidad, ng mga kumpanya yung mga bus na yan, tapos ang ginawa nila, boundary system pa rin. Parang kalokohan. Inumpisahan ni Digong. Modernize lang yung jeep, pero yung system, ganun pa rin. Inumpisahan ni Digong, pinagpatuloy ni Bongbong. Pero give credit kay Bongbong kasi binigyan rin niya ng time. Hindi, binigyan rin niya ng mga time. Hindi, wala siyang choice. Kasi puro strike eh. Jeepney strike eh. Anong gagawin niya? Di ba? Kaya niya minove. Pero siya, rin siya sa jeepney modernization. Dinagdagan ba niya yung babayaran ba niya yung mga jeep? Hindi. Di ba binigyan ng ito nga ko dyan eh. Subsidy, magkano lang yun? 130. Ito nga iniisip ko dyan eh. Total na lang din naman gustong patayin ng administrasyon at ng gobyerno ngayon yung kabuhayan ng mga jeepney driver natin. Lahat ng lumang jeep, ilagay nyo sa EDSA. Ay, yan yung panukala ko nga dati. Balandra nyo kasi kakahuhin na lang, di ba? Balandra nyo sa EDSA. Tignan ko kung di umaray itong gobyerno to. Kaya ganyan eh. Digong started it. Now, it's being implemented. Parang 80%, 90% implementation na daw yan. Parang siguro. Dami pa rin. Dami pa rin mga ano pang mga ibang ni Digong? Ito, naalala ko yung kanyang environmental policy. Diba? Nung una, okay eh. No, si Gina Lopez eh. Talagang gangho si Gina na no mining. Ganun. First day pa lang ni Gina. Dami na sinuspend na lisensya ng mining, ng open pit mining ng mga bago. Bago tayo punta sa substansya, may kwento dyan kay Gina Lopez daw. Parang nung pagkapanalo din Digong, pumunta daw si Gina Lopez sa Davao. Hindi naman siya pinatawag o in-entertain siya ni Digong. In-entertain daw siya ni Digong. Tapos out of whim, kapritsyo lang ni Digong, ino-offer niya, ma'am, baka gusto mo ikaw ang maging General Secretary. Kasi ang nasa isip doon ni Digong, hindi tatanggapin. Mayaman naman to. Lopez to eh. Hindi tatanggapin ni Gina to. Tapos sabi daw ni Gina, babalik na lang daw siya. Papaalam ko sa pamilya ko. Digong, hindi papayag ang mga Lopez dyan. Mayaman yan eh. Pagbalik daw, ay puta ka na tinanggap. Advocacy ni Gina talaga. Patay. Advocacy yan ni Gina. Advocacy ni Gina and Everseen. Advocate talaga yan. Kaya walang pakialam yan. Pasara natin yan. Pasara. Lahat. Tigil ang mining. Tigil. Iyak sila lahat no? Kaya pagdating sa CA, wala. Commission on Appointments. Hinarang. Kumilos ang lahat ng mga minero. Major, minor mining players sa Pilipinas. Sino ba yung mga Zamora? Yan. So, Nickel Mining. Mga Pimentel. Pangilinan, MVP. MVP. Yan. Mga mining. Pimentel na yung congressman hindi si Coco. Okay. Yan. Kumilos lahat yan. Para mag-lobby. Wag ipasa yan si Gina sa Commission on Appointments. And it happened. Pagsalang niya sa CA. Wala. Bypass. Kahit si Ping Lacson nga nag-turn down siya eh. Okay, Tams. Magkano kaya? Nagtatanong lang. Nagtatanong po ako Nagtatanong ako mga boss. Tatanong ako, hindi sa lahat ng nag-turn down kay Gina, magkano ang lobbying ng mga mining companies? Diba? Alam ba, itong mining lobby, itong mga mining companies ito isa sa pinaka-powerful lobby sa Pilipinas. Kasi yung mining na yan, tubong lugaw yung hayop na yan. Magkano tax yan? Alam mo magkano tax yan? Hindi ko alam kung naalala ko tama, pero mga nasa 0.5% lang. Tubong lugaw, tapos lahat ng mga minimina natin dito sa bansa natin, nilalabas natin. Ore pa lang yung ore, nickel ore, ganyan, gold ore. Wala tayong processing plant dito. Pero ang ginagawa sa atin ng mga foreign companies, minahan. Tapos wala na, gagawin, miminahin dito, ipamanufacture sa China, ibabalik sa atin, ibibenta rin sa atin. Di ba kalokohan yung putang inang Kaya mga pinakamalalaking mining companies sa Visayas, Mindanao, copper, nickel, bauxite, sa aluminium, paggawa ng aluminium,
bauxite deposits. Ang lalaking deposit sa Pilipinas eh. Pero magugulat ka, the same poorest provinces. Yun din ang may mining. Andun din. Nasa mga At mina. tayo ang pinakamalaki sa buong mundo na deposit ng nickel. Ayun. Na kailangan sa cellphone, laptop, sa lahat ng industrial. So, tubong lugaw. Kasi kung ako ang gobyerno kung ako lang, pero hindi naman ako tumatak, hindi nga ako botante. Kung ako lang ang gobyerno, gagawin ko dyan, dapat magkaroon ng pulisiya na bago ka magmina, kailangan magtayo ka ng processing plant. Wala tayong processing plant dito, putang ina. O kaya dito mo gawin yung finished product. Ang Indonesia ginawa yan. Uy. Nung panahon ni Widodo, si Widodo, Joko Widodo. authoritarian yan si Widodo. Nung una, okay. Tapos, pero nung una niyang part, ang pinalisin niya sa Indonesia, kung kayong mga foreign company magmimina dito, magtayo kayo ng processing plant. Magkaroon kami ng trabaho, mas malaki ang income ng at mas malaki ang tax. Pero sa atin, 0.5%. Kano lang naiaambag niyan sa gross domestic product, diba? Ng bansa natin. Diyos ko. Napakaliit. Malaki pa yung contribution ng OFW. Hindi lang environmental effect yan, yung social effect ng pagmiminan. Antindi rin. Matindi. Yun. So, Sira talaga yung mga bayan kapag may Sino ba pumalit after Gina? Si Matu. Roy Matu, dating general. Yung general, oo. Pagpalit kay Gina Lopez, anong ginawa? Binukas lahat ng pinasara ni Gina. Tapos 46 mines yun yung tinanggalan. Tapos binalik lahat ni Duterte. At dinagdagan pa. Kasi dati, nung panahon, dating pa to, may ban on open pit mining. Ngayon. Diba? Nung panahon ni si Matu, at saka ni Digong, nung wala na si Gina Lopez, inopen niya. Diba? Nagpa-apply sa uli at maraming mga permit na bago na open pit mining, which is one of the most destructive types of mining. Kaakibat din yan yung reklamasyon, di ba? Mga reklamento. Yan, ang dami. Hindi ako against fully sa reklamasyon, Kasi baka kung kailangan talaga, inuudyok ng pangangailangan na kailangan gawin yan. Okay lang Pero pag tinignan mo yung mga reclamation sites, talagang very destructive, hindi pinag-aralan yung social effect niya. Di ba? Baha. Bumabaha na nga, pababahain pa natin. Tapos, sinong nakinabang? Puro oligarchs yun. Pag tingnan mo sa Manila Bay. Yan ang pinaka-opposition ko dyan Who benefits from this project? Yan lagi ang dapat na tanong. Kasi kung mamamaya naman makikinabang dyan, properly consulted, nalalaman ng mamamayan para sa ikakapakinabang ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, bakit natin i-oppose? Pero kung yan ay para lang sa pagpapayaman, by all means, oppose natin. Speaking of environmental. Naalala ko yung Dolomite Beach. Di ba kayo Duterte rin? Yung nakaka-relax daw. Tsaka na yun, wala na yun. Wala, nakakatawa lang kasi ngayon di pa tapos. Speaking of environmental effects, dahil ang pangit to environmental policy ni Digong. Tingnan mo ngayon, mag-ship ako sa papunta doon sa bagyong nakalaan. Anong pangalan ito? Christine. Bagyong Christine. Tingnan mo, ano ang datos dyan? Ang Christine, di ba? Yung grabe yung pagbaha na nangyari. Hindi naman talaga siya ganun kalakas kabukha nung Yolanda o nung ano. Pero yung epekto, naging epekto sa atin dahil sa climate change na rin yan, di ba? Nakagulat nga dun sa probinsya pa bumaha. Probinsya, Batangas, diba? Camarines Sur, although bumaha rin naman dito, Naga, nakagulat yung Bicol, sa Southern napakadaming probinsya, which is, parang dati, pag sila yung probinsya, parang di bahain. Daming dalang tubig nito ni Christine. Pero pag kinumper mo siya sa mga super typhoons in the past, relatively mas mahina siya. Pero yung effect talaga niyan is, yung effect niya kumbaga, hindi siya natural Parang may mix siya ng, dahil man-made effect siya Kasi dahil nga sa reclamation, open pit mining, kaya kahit konting ulan lang, kahit sabihin super typhoon raragasa yung tubig. Talaga naragasa yung tubig. Naga, grabe, no? Ako, hindi na ako magdodwell doon. Napag-usapan natin last episode yung yung flood control, etc. Greatest corruption. Magdodwell ako dito sa mga grabing mga politiko na ginamit. Kilala ko yan. Itong ganun lang kasi doon, no? Papakain ng gold. Himala. Mga Villapuerte gago, no? Wait lang, yung mga Villapuerte. Nagagalit ako sa kanila kasi they are the exact representation. Not because I'm angry at the Villapuertes themselves, but they are the exact representation of how rotten our political system is. Putak na nun, namimigay ng 500. Oo. Wala kang lutuan. Wala kang tindahan. Lubog ka, nasa bubong ka nga Di ba? Tapos ang ibibigay mo, kung di ka namang gagong politiko, ito po 500.
gagawin mo dun sa 500? Habang naka-rubber boat ka na. Kaya nga eh. Rubber boat ba yun o surfboard? Surfboard ba? Dalawang Villa Puerto, yun yung isa nasa boat, yung isa nasa surfboard. Tapos, Tapos ang ganda pa ng forma niya, no? Okay lang yan. kinall out. Sabi ng mga, ba't 500 pinamimigay mo? Ang mga gagong Villa Puerte, sumagot pa. Sumagot. Sumagot pa. Hindi Ano nila naman problema kung namimigay kami na 500? Meron pang isang yung parang isang comment, parang yung screenshot niya. Tapos sabi niya, kinikriticize mo kami, so mag-chat ka sa akin na kung may gamot pa. Yung doktora Kung may gamot pa. Nag-double down pa nga si Pilipuerte doon. Kasi gago ka ba, trabaho mo yan, di ba? Wala siyang reading comprehension, nagtatanong eh. Kaya kung may gamot pa ba daw kayo? Tapos ang tanong niya, binabatikos mo kami, is manghingi ka ng gamot. Hindi ba trabaho mo yun? Parang, ang sabi pa nga daw ni El Rey doon sa post na yon, yun daw doktora na yon, parang nangihingi daw nung gamot na yon, medical term eh. Tapos, ibinebenta daw nung doktor. Parang dapat yun, kasuhan ng cyber libel si Villapuerte kasi hindi naman eh. Nakita yung post eh. Nagtatanong na kung meron. Para daw, sabi ng doktora, nakita ko sa post, na para daw yung mga pasyenteng walang kayang bumili nun, ituturo niya. Nag-comment atay lawyer. Parang asawa ata ng doktor. Yung lawyer. Hindi, no? Putang inang mga Villapuerte. Yan, exactly. They are the exact representation of how rotten our political system is. Pero mo, binagyo ng mga kababayan mo. Nangangailangan ng tulong. Tapos ganun na gagawin mo. Boat buying ang tawag. Boat buying. B-O-A-T. Boat buying ang tawag dyan. Ginagamit ang mga sakuna, ang mga crisis para sa perpetuation ng kanilang political power. Kaya nga may isa akong post dyan na binanggit ko na hindi talaga popondohan ng government yung mga bagong teknolohiya para for fraud prevention or parang awareness. Kasi di naman sila magbe-benefit dun in the long term. Kasi nga, when it comes sa ganyan, umanggit ko kanina, politicians benefit from crisis kasi nga, at that time lang sila magkakaroon ng exposure na binibigyan ko ng 500 to. So, kunyari, tinulungan ko sila. Pero di ko sila bibigyan talaga ng systemic support. So, ang mangyayari dun, magkakaroon na naman ng utang na loob yan. Kaya, when it comes to flood control, di nila talaga susuportahan yan kasi malalagay ba nila mukha nila dun? Fuck resilience. Yan ang linya ko din eh. Fuck resilience. Kaya nga resiliency is just an excuse for incompetent politicians. Okay, good. Okay, good, di ba? Okay, good. Meron tayong resilient. Kung resilient man talaga tayo, culturally, historically, whatever. Pero we must demand accountability. More than romanticizing resiliency, we must demand accountability. At kailangan ma-realize yan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na kaya bumabaha, nagkakandaletse-letse, yung ating komunidad, diba? Pag may oras ng sakuna, dilubyo, diba? O krisis, ang mga lagi na lang binibigay sa atin, taon-taon na lang, delata, sardinas. 500 pesos na ngayon. Hindi na delata, hindi na sardinas. May bagong muka na. Yung walang hiya ng mga politika, 500 pesos. Demand accountability, mga boss. Tsaka there's a difference between being resilient and alam mo na-exploit ka na then coping with it na lang. Diba? Coping mechanism na lang. Coping mechanism mo na lang yung pagiging resilient mo pero deep inside pagod ka na eh. Ayaw mo na talaga. Wala ka nang magawa eh. Wala ka nang magawa Ganyan na yan eh. Kaya nga sinasabi kong yung paradox of happiness. Yung mga Pilipinong mahihirap, sinasabi nila, ay mga mahihirap, masasaya naman o ganyan. Kaya kung di sila masaya, wala lang silang choice kung di maging masaya sa sitwasyon nila. Kaya it's a paradox na sabihin mong, ikaw ba, pag nilagay ka na sa pwesto na yan, wala kang pagkain, nag-araw-araw ka trabaho, yung mga kaiba mong kamag-anak, nag-rugby, nagdodrog, masaya ka ba nun? Sasabihin hindi. Ba't sila masaya? Wala naman na silang choice eh. There's no other choice. Na lang kami. There's no other choice but to be happy. And dahil very conservative country tayo, di tayo nagpapalulong syempre sa mga suicidal ideation na ganyan. Lalong-lalo na kung magiging masaya ka na talaga kung yung presidente mo, tulad ni BBM na nung may video sila ni Abalos, parang napakamot pa siya. Anong gagawin natin? Hindi niya alam anong gagawin. Ano lang, puro briefing. Walang katapos. Kung may hearing, may briefing din. Never-ending briefing. Pero grabe yung sa response ni BBM. Di ba yung may nag-post sila na parang di nila kaya mag-deliver ng tulong at that time. Kasi parang first time in history ko rin talaga nakita na mayroong yung executive branch of the government is parang, di naman, sabihin, tama ba yung term na sumuko na? Sige, sabihin natin parang simuko na sila na magkaroon ng mabilis na response doon. Yung NDRRMC ba yan o yung municipal? DNRMC ata. Hindi, yung municipal yan. Kasi sobrang taas nga ng tubig, daming dapat i-rescue. But it only reflects yung poor planning, yung foresight, di ba? Yung ang tagal na nating sa bansang to. Nire-reflect niyan what kind of leaders do we have. And the leaders that we have,
hindi talaga pinaprioritize yung safety, yung holistic approach sa pag-address sa mga ganitong kalamidad. Walang pre-positioning ng mga disaster response. Urban planning. Wala eh. Diba? Nasasapatan na lang palagi sa paulit-ulit na ganyan na sistema. Tapos ibabalik at ibabalik sa mga taong bayan. Mabuti na lang ang mga taong bayan ay nagbabayanihan. Tangina nyo, gawin nyo trabaho nyo. Diba? Yun ang ano. Pero speaking of bayanihan, nung bagyong Christine na yan, yung angat buhay ni Lenny, anong masasabi mo doon? 19 million ata? Hindi, more. 13 million na. Within a day? Parang 19 million pesos ata? A day. Hindi, no? Okay yun, maganda yun, nagambagan tayo. Pero niya, babalik pa rin ako sa sinabi ko eh. Sana dumating yung panahon, no? Na hindi na natin kailangang mga lampag na, tara, ambagan, kasi, okay yung ano natin, okay na yung sistema natin, okay na yung response natin sa ganyan. Okay na nag-aambagan, walang problema dyan. It shows yung pagmamahal ng mamamayan sa kanyang kapwa. Pero kasi may post na nag-viral eh. Parang taga-Nabotas ata yun. Hindi, taga-Nabotas. Estudyante, SK. SK, yung SK. Na sabi, we do not need more Lenny Robredos. Sabi, anong tingin mo? Wait, ano context nun? We do not need. Kasi di ba, yung dahil pinapraise si Lenny dahil sa kanyang mabilis na disaster response, sa angat buhay. Tapos itong SK na taga-Nabotas, ang sabi niya, nag-post siya, nag-viral, sabi niya, hindi daw natin kailangan ng more Lenny Robredos. Kasi, ano nga yun? Parang yun nga yung sa angat buhay, yung systemic yung problema. Paulit-ulit na lang ba na... For me... Mas Antono nun, pagde-demand pa rin ang accountability ako kasi, for me, as a sociologist, somewhat agree rin ako sa point na yun in a sense na the Angat Buhay program, yung kanilang clout, sabihin natin for modern terms, is just a reflection on how dubious our current political system is parating sa disaster responses. Na parang, nandyan yung Angat Buhay dahil nga, sa kakulangan ng national at mga local government sa area na yun. Sinasabi ko siyang partially agree kasi at this moment, dahil nga magulo pa rin yung political system natin when it comes to disaster response, kailangan pa rin yun. Pero, to be more critical about it, manifestation nga lang talaga ang Angat Buhay at yung plot ni Lenny when it comes to our failed government system, when it comes to disaster response. Ano yan kasi nga ang akin nga lang, ang sinasabi ko lang, ilang bagyo na dumaan dito. Ilang bagyo na, ilang sakuna na, ilang super typhoon na last year, kahit Turpa ni Duterte. Taon-taon meron. Pero yung mga probinsya na yan, di pa rin sila natututo. Na parang, expect na natin have the foresight. Kahit experience ng, foresight based on experience, na laging may bagyo. Gumawa na kayo ng evacuation plan. Bumili na kayo ng mga boats yan for rescue. Bumili na kayo ng mga supply na delata para repositioning ang tawag doon. Diba? Hindi naman preemptive, but rather magkaroon ka ng Huwag ka reactive. Yun na lang. Huwag kang maging reactive parating sa mga bagyo. Kailangan mo rin magkaroon ng mga plans ahead of it. Kasi for example, when it comes sa mga probinsya, ano yung mga evacuation centers, mga basketball court na bahain din. Mga school na bahain din. Tapos parang, bakit yan lang? Ba't wala kayong mga plans? Wala kayong, alam mo parang... Meron pa nga doon, di ba? Evacuate sila. Tapos binahari. Yun nga. Itong sinasabi ko dyan Dapat yung mga pangalan ng bagyo, dapat hindi mga pangalan ng tao Dapat nakakatakot para mag-evacuate yung mga tao. Pangalan ng politiko na lang. Bagyong El Rey. Bagyong Bigong. Pwede yun. Pero para sa akin, yung bigyan mo ng nakakatakot, kahit humorous lang, bigyan mo nakakatakot na pangalan. Kunyari, Bagyong Kamatayan. Parang mga ganun. Yung magkakaroon ka ng certain fear yung mga tao na, kailangan ko na umulis, baka mamatay ako. Diba? Yung mga, kaysa Christine, no? Parang Christine Hermosa. Di ba naging meme? Bakit di mo bigyan ng very chilling name? Parang... Wala Ako, wala sa pangalan yan. Nasa paghahanda pa rin natin yan at sa leaders natin. Pero may NOAA tayo di ba? Yung weather system. Yung weather system natin, pero mo, ilang bilyong budget lang nilalaan dyan at nababudget cut pa yan. Yung system na yan. Para, ikaw, anong take mo doon sa SK na yun? Tama siya. Okay yun, for me. Tama siya. Pero at this point, i-discredit ba natin yung kabutihan din ng mga tao na tumulong sa kanyang kapwa? Tingin ko dapat di rin natin i-discredit yun. Medyo, yun ang dichotomy nun. Hindi siya either or Yes. Parang yan yung sa philosophy, ano ka, familiar ka yung is-ought problem. Yung Kierkegaard ba yan? Either or. Is-ought problem. So, yung what is, hindi siya, magkaiba siya sa what ought to be. Diba? Kasi yung sa post nung SK,
Yun yung what ought to be. Tama. Yes. Systemic. Dapat may ought to be, may preposition, dapat may urban planning yan. Pero yung current system natin ngayon, yung is na nag-i-exist ngayon, it requires Leni Robredos, the type of angat buhay. At dapat kung critical thinking natin yan, dapat ang ating daan, yung ating pathway, papalabas dapat doon sa kakailanganin pa natin ang mga katulad ng Leni Robredo at angat buhay. Papalabas na doon. Kasi totoo it feeds into patronage politics din yung gano'n na pamimigay ng ayuda, pag-donate, diba? Pero tama kayo habang buhay na lang bang gano'n. Diba? Dapat makapag-imagine naman tayo ng mga futures ng kinabukasan na hindi na kailangan ng Leni Robredo, na hindi na kailangan na may nagbibigay ng 500 pesos na El Rey de Philippines. It's the same din niya na yung Matyaga Pantry. Yung Matyaga Community Pantry. Na organizer ako ng pantry. Ikaw ang pangalawa. Tama ba? Pangalawa, hindi. Tama. Second. Sa buong Pilipinas. After ni Patreng, sa Maginhawa Community Pantry. Sinabi namin yan pag nagtatanong, nakikita nyo ba na magpapatuloy ang community pantry? Halos isang sagot ng mga community pantry. Sana hindi na dumating ang panahon na kakailanganin natin forever ng community pantry. Kasi basic need ng food Everyone whoever is hungry can feed himself or herself. Yun ang lagi namin sinasabi. Pero ba't hanggang ngayon nag-i-exist ang community pantry? May mga community kitchens. Kasi yung sistema natin talagang hindi pa nababago. But while we are veering away from the system and we are trying to look for solutions. Dapat nandyan diba? Hindi naman dapat. Okay lang na nandyan sila. Kailangan. There's a need for them. Kailangan siyang necessity. Kasi kung hindi, wala namang magsusurvive. Yun lang yun. Dami natin na pag-usapan ngayon. No? Oo nga. Ang sarap overtime na naman tayo. Wala pa akong iniinom yan Wala ka alak. Pero anyway, tapusin siguro natin doon yung ating discussion. Medyo ang dami. Nagsanga-sanga na tayo. Ang gugulo nyo kasing dalawa. Kung saan kayo sumasanga. Ang hirap nyo i-traffic masarap discussion natin ngayon. Sana sa susunod natin na episode may mga maimbitahan tayo ulit ng mga kaibigan. Oo nga, may i-invite ka. Huwag mo muna sabihin ko sino. Pero may i-invite ka. May i-invite ako. Ayun. Nag-uusap pa kami sa tamang schedule dyan. Pero sana this Saturday, makuha natin yung schedule niya. Kasi busy rin siyang tao. May ini-invite din ako Nantay ko lang ang response niya. Pero sana babae naman, puro tayo lalaki dito. Sabihin sa atin kulang ng representation dito. Welcome po lahat dito. Pero tama yun dapat fully represented. Yes. Tama yun. So sana yung next guest natin, babae. Yes. Pero so yun, tapusin muna natin itong episode natin. Any last words, Mark? Ayun, wala naman akong last words. Ako si Mark ng Dalawang Sentimo sa Kalye sa Facebook. Kung ma-follow nyo ako, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Consistent siya dun no? Kasi yung page yun, bila lang naman Ako po si Eli mga boss. TikTok, Eli San Fernando ng TikTok. Facebook, ganun din. 85 Kamanggagawa party list. Kung wala pa kayong party list. Wala ko, nakalimutan mo na Kaya naisip na sa yung plugin. Siyempre, last time kasi puro plug ako, di ba? O ngayon sa dulo na lang. Ako po si Eli, tumatakbo. First nominee ng Kamanggagawa party list. Number 85 yan. Kung wala pa kayong party list, baka naman. Gusto nyo buwagin ng provincial rate? Kamanggagawa tayo. Gusto nyo ng living wage? Kamanggagawa tayo. Kung gusto nyo guluhin ng politika sa Pilipinas? Kamanggagawa tayo. Number 85. Maraming salamat mga boss. So yun, ako si Jen ng Batas Manggagawa. Sana wag kayong magsawa na manood sa mga kalokohan namin. Sama-sama ulit tayo next week sa isang episode naman ng Politika Ina Mo! Cut! Direct cut!